Attention all ships. Navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. This war in the Middle East, how bad will it get for us Filipinos? Nagmahala na ang bilihin at yung pump prices malapit ng dumoble. May 400 gas stations na sa buong Pilipinas na nagsarado temporarily. Isang buwan na mula ng ginera ng US at ng Israel ang Iran. Sabi nila there are no winners in a war pag tinignan mo sa punto de vista ng mga mamamayan. At ngayon pa lang, alam na natin na tataas pa mula sa 400 yung bilang ng mga gas stations na magsasarado. Hardest hit ang Cordillera. Sabi ng Department of Energy, may pambili naman daw. May baul ng 20 billion pesos na emergency fund ang gobyerno. Pero yung tanong, may mabibili ba? Sabi ni Philippine Institute for Petroleum Executive Director Rafael Capinpin, they have been working very hard to secure supply. But it's been, quote-unquote, very hard to do so. Sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Sabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin, manageable daw ang sitwasyon sa ngayon. Well, saan kaya siya kumukuha ng kumpiyansa, no? Ang bad news para sa environment, nag-increase na ang coal-fire generation ng bansa. Tsaka wala munang embargo kahit unspoken. I mean, sorry Ukraine, pero itong Pilipinas nag-import na ng crude oil from Russia for the first time in 5 years. At kahit ang pagsusungit sa agresibong China nakapos muna. Biglang reconciliatory yung tono ng Pilipinas. Sabi ni Pangulong Marcos when asked if he sees a reset in bilateral ties with Beijing, quote, I think it's certainly going to happen. There's going to be a very, very serious restructuring. They have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. One of the consequences of it not being open will be a drastic increase in world hunger. Sa worst case scenario ng Department of Agriculture, average oil prices may reach $200 per barrel. Retail prices of rice, pork, and chicken may increase by at least half. Pwedeng mag-spike ang manok sa 324 pesos and 64 centavos per kilo or a 62% increase from 200 pesos per kilo. Baka raw tumaas ang presyo ng baboy by as much as 59% habang ang bigas 49%. Pwede raw itong mangyari sa loob ng 180 days mula nang nasira yung infrastructure sa Middle East. So bale, meron na lang tayong roughly until mid-August before this worst case since the first attack on an energy facility noong March 17. Ang pinakahawig sa nangyayari ngayon sa kasaysayan ay yung energy crisis noong dekada 2000. Tumagal yon mula 2003 to 2008 o 5 taon. Rising demand for crude oil ng China at India ang pangunahing dahilan. Pero guess kung anong global event ang nagpalala dito? The 2003 US invasion of Iraq aggravated market volatility by disrupting regional supplies and heightening market fears. Di na natuto. Yan yung shock and awe bombing campaign ng US at ng mga kaalyado nito noon sa Iraq. Pero ngayon, tayong lahat ang tila na shock and awe or rather shocked and cursing. Sabi ng international analyst sa isang interview sa Al Jazeera, kapag hindi humupa ang sitwasyon sa pinakamalala, malamang ang recession sa Asia in 2 to 3 months. Mild na kung magko-contract lang ang Asian economies ngayong second quarter. At Philippines and Thailand daw ang pinaka-vulnerable. Pero tagilid din ang sitwasyon para sa buong Asia na dependent sa liquefied natural gas o LNG tulad ng Taiwan, Japan at Korea. At tingin ng analysts, dahil binomba ang facilities ng LNG sa Qatar na nagsusupply ng 80% ng needs ng Asia, magiging long-term ang effects nito. Ang LNG kasi hindi parang crudo na niloload na lang basta sa mga barko. Komplikado yung process ng cooling ng natural gas sa mga energy facilities at yung pag-transform dito into liquid. Pero sa immediate term, currencies are depreciating fast. Sa Pilipinas, na-hit na yung 60 pesos to $1 na psychological barrier.
Habang tataas ang value ng remittances ng mga kababayan nating OFW, dagok naman to dun sa mga nag-i-import ng materials for processing. Kasi remember, import-dependent economy tayo. So, we are looking at a world in shock as the economics of everything are shifting with this war. Sa Pilipinas, sapat na bang sabihin na, kapit lang? Handa ba ang pamahalaan na pamunuan yung nakaambang economic crisis? Sapat na ba yung Declaration of State of National Energy Emergency? Sabi ng transport groups, superficial daw to. Band-aid lang. Sayaw pa ng tsuper! Hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Habang finreeze ng gobyerno yung pasahe na, mind you, even before this crisis ay due na for a hike, ang magugutom ay yung informal sector, lalo na yung mga drivers. Ngayon pa nga lang, kumonti na yung mga gumagamit sa atin ng ride-hailing transport kasi ubod na ng mahal. Okay, so mabalik tayo dun sa management ng crisis. A committee has been formed to ensure supply, distribution, na walang hoarding, etc., etc. Well, ayan na naman tayo sa governance by committee. Everyone, and well, then ibig sabihin no one, is really in charge. Well, ang Pangulo yung chair, but look at his track record in chairing things. Recently, binigyan ng power si Marcos na bawasan o isuspend yung excise taxes on fuel. Pero beyond that, let's see how well his administration grapples with the interests of the fuel companies versus the interests of the people. Kasi kahit sa gitna ng krisis, ang modus nitong mga oil companies ay ipasa sa consumers yung burden ng cost increases. So bakit tila hindi confident ang mga tao sa abilidad ng gobyerno na mag-handle ng ganitong massive na crisis? Kasi naman, kahit sa non-emergency situations, medyo mabagal na at saka half-assed. Halimbawa na lang yung pagsugpo sa corruption. So paano na ngayon na kailangan ng political will at swift decisive action? Yan ang past 30 days of our economic life. It's the worst of times, but also in a way the best of times to be proactive and to make our voices heard. For the latest and sharpest analysis, log on to Rappler.com and join our Communities app for more discussions.